Ang mga pulis sa Arlington, Texas ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang lalaki na ang kaibigan nito ay pinakita sa kanya ang bangkay na katawan ng kanyang asawa na isinilid nito sa freezer. Ang mga pulis ay agarang nagresponde at agad na pumunta sa naturang bahay para mag-imbestiga at gumawa ng welfare check. Pagdating ng mga pulis sa lugar ng mga biktima ay kumatok ang mga ito ng ilang beses. Ngunit ang bahay ay napakatahimik at walang sumasagot. Ang mga pulis ay walang makitang kakaiba sa paligid, kung kaya't ang mga ito ay bumalik upang mag-request ng search warrant. Alas 9 ng umaga, ang mga pulis dala ang search warrant at forensic unit ay pinasok ang bahay ng mga biktima upang magsagawa ng kanilang paghahanap. Pagpasok ng mga ito sa isang kwarto ay tumambad sa kanila ang patay na katawan ng isang lalaki. Katabi nito ay isang baril na ginamit upang wakasan ang buhay nito. Ang lalaki ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Nang halugugin ng mga pulis ang lugar ay nakita nila ang isang freezer. Binuksan nila ito at tumambad sa kanilang mga mata ang nag-aaso sa lamig na bangkay ng isang babae. Ang mga pulis ay agad na nagsagawa ng investigasyon at doon ay nalaman nila na ang dalawang bangkay ay bangkay ng mag-asawang Edward Leon Rogers at Eliza Marie Mejia Rogers. Si Eliza ay 24 years old na isang Pilipina, tubo sa bayan ng Pangasinan. Habang si Edward naman ay 66 years old na Amerikano. Ang agwat ng kanilang edad ay hindi naging hadlang para sa dalawang taong nagmamahalan. Ang dalawa ay nagkakilala online, nagkapanatagan ng loob at kalaunan ay nahulog sa pagiging magkasintahan. Bagamat ang kanilang relasyon ay long distance, ay pinatunayan naman ni Edward na seryoso siya sa dalaga nang lumipad ito papuntang Pilipinas upang sila ay magpakasal. June 25, 2016 nang ang dalawa ay nagkandaupang palad. Sa harap ng kanilang mga kaibigan, pamilya at mga kakilala ay masaya silang nagpalitan ng kanilang vows. Ang pagpapakasal niya sa Amerikanong si Edward ay naging daan upang siya ay makapunta sa Amerika. Bitbit ang pangako ng magandang bukas para sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ang mag-asawa ay nabiyayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Zachary Conner. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon ay unti-unti ring nagbabago ang ugali ni Edward. Ang dating mabait na Amerikano ay naging malimit na mainitin ang ulo, madaling magalit at madalas ang away nilang mag-asawa ay nauuwi sa pisikal na sakitan. Ang inaasahan niyang masayang pagsasama ay isang buhay na mala-impyerno pala. Umabot na rin sa puntong si Eliza ay kinailangang tumawag ng mga pulis dahil sa pananakal ng asawang Kano. Ilang beses na din siyang tinakot nito at binabantaan na may dalang patalim. Nang ang Pilipina ay hindi na makatiis sa ugali ng kanyang asawang Kano, ay pumunta na ito sa mga pulis upang maghain ng kaso at mag-file ng protective order laban dito. Si Robert Rogers ay nahaharap sa kasong family violence assault, aggravated assault with weapon at interfering with an emergency call. Doon ay napag-alaman ng Pilipina na si Edward pala ay may history ng pagpatay o kasong manslaughter nang sinaksak nito ang kasamahan sa trabaho. Ayon din sa ulat na ang dating mother-in-law na Edward, ang ina ng kanyang dating asawa, ang lalaki daw ay bayolente at magaling magmanipula. Nakita daw mismo ng mga mata ng babae kung paano nito ihagis ang kanyang anak sa isang sulok na animoy ito'y isang bola. Kung kaya siya ay di na nagtataka kung isang araw ay mababalitaan na lang niya na nakapatay ito ng tao. Kasabay ng pag-file ng Pilipina ng protective order ay nag-file na rin ito ng divorce sa Amerikano. At dahil sa magulo na paggulong ng kaso sa Amerika, ay umuwi muna ang Pilipina sa Pinas bitbit ang nag-iisa niyang anak. Ang pamilya ng Pilipina ay nag-aalala sa sitwasyon nilang mag-ina.
Ngunit ang mga ito ay wala namang magawa kundi suportahan ang babae sa lahat ng desisyon nito. At kahit nalabag sa loob ng kanyang mga pamilya, ay iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang mga magulang at lakas loob na bumalik sa Amerika upang tapusin ang kaso. Ngunit makalipas lang ang ilang araw pagdating niya sa Amerika, si Eliza at Edward ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay. Ayon sa lalaking nag-report sa pulis ng mga pangyayari, siya ay kaibigan ni Edward Rogers. Silang dalawa ay dating magkasama sa trabaho sa Bell Helicopter. Siya ang lalaking nag-report sa mga pulis sa intro ng ating kwento kung inyong natatandaan. Ayon sa lalaki, inaya siya ni Edward upang uminom sa labas dahil mayroon daw itong importanteng bagay na ipagtatapat. Noong gabing iyon ay sinundo na Edward ang kaibigan, ngunit napansin niyang naiwan niya ang kanyang wallet, kung kaya't sila ay bumalik sa bahay nito sa Livermore Drive. Pagdating doon ay ipinarada nito ang sasakyan sa garahe at doon ay sinabi nito ang krimen na kanyang nagawa. Ngunit ang kaibigan nito ay hindi naniwala, kung kaya't si Edward ay bumaba ng sasakyan at suminya sa kaibigan na sundan siya. Doon sa bandang loob nakalagay ang deep freezer. Binuksan ito ni Edward at doon ay nakita niya ang nagyayelong bangkay ng Pilipina. Hinawakan pa nito ang bangkay, ngumiti at sinabing ito'y malamig. Ang kaibigan ni Edward ay nagulat at natakot sa kanyang nakita, kung kaya't ito ay nagpaalam na aalis at uuwi na. Habang nasa sasakyan para ihatid nito ang kanyang kaibigan, si Edward di umano ay sinabi ang buong detalye ng pangyayari. Ayon dito na si Eliza ay pumunta sa bahay nila ni Edward at tinukso ang lalaki hanggang sa mayroong mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit nalaman ng Amerikano na yun pala ay nirecord ni Eliza para gamiting ebidensya sa protective order laban sa kanya. Dahil dito ay nag-away silang dalawa at natulak niya ng malakas si Eliza na tumama ang ulo sa matalim na bagay. Nabagok ito at tuluyang namatay. Sa takot daw nito na mahuli ay kinuha niya ang katawan ng Pilipina at inilagay sa loob ng freezer. Ang version ng pangyayaring ito ni Edward ay hindi pa napatunayan kung totoo. Maaaring ito ay gawa-gawa lamang ng kriminal upang bigyang katwiran ang kasamaan nitong nagawa. Dagdag pa ni Edward na gusto na daw niyang magpakamatay. Ilang oras pagkatapos noon, sinabi ng mga kamag-anak na Edward na ang lalaki ay tumawag sa kanila upang magpaalam at para aminin ang mga kasalanan nitong ginawa. Sinabi nito na mahal sila nito. Noong July 28, 2019 ay isang tunog ng baril ang umalingaw sa kabahayan sa Livermore. Si Edward Rogers ay tuluyan ng pinakasan ang kanyang buhay. Isang patal na tama sa ulo ang tumapos sa buhay nito. Ang katawan ng Pilipina ay tinago ng Aprikano sa loob ng 8 araw ayon sa pamilya ng sospek nang tumawag ito sa kanila bago nito winakasan ang kanyang buhay. Nakakalungkot isipin na ang dating masayang pagmamahalan ng dalawang tao ay naging isang malagim na krimen ang katapusan. Kung tinapos mo ang ating kwento ngayong araw, ay maraming salamat at ako sa muli ay laging nagpapaalala na tayo ay laging mag-iingat. Maraming salamat po sa pakikinig.